Oras po natin sa buong Pilipinas, 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines ngayong araw na ito sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. 29 pesos na bigas nagkakaubusan na sa Kadiwa Center. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Meron hong matinding kampanya ang Meralco dito sa mga nagnanakaw ng kable at mga kontador. Meron pa pala nito. Pambihira. Hanggang ngayon pala may nagnanakaw pa rin. Ano? Pati yung mga kontador, ninanakaw pa rin pala ng mga kababayan natin. Alam niyo, pagka tayo kayo sa mga bahay, hindi nyo binantayan yan, yung mga nagnanakaw ng kable ng kuryente at ng mga kontador, kayo rin ang apektado. Oo, baka mamaya ilang araw pa bago gawin yan, mas maganda kong maging vigilant na po tayo. Bantayan na po natin. Tayo na mismo ang magsumbong at magbantay ng mga kable ng kuryente na yan. Alam nyo naman yan, napakainit ang panahon. Tapos kayo magba-brown out dahil sa mga ganyang problema. Ay, naku. Minsan, yan pa ay nagiging dahilan ng sunog. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882. Live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional at Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. 882. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Narito na ang ating weather report. Ang ating magiging weather we like it or not. Patuloy na makaka-apekto sa extreme northern Luzon ang shear line na tinatawag. Ayon sa Pag-asa, magdadala ang shear line ng maulap na kalangitan at magdadala ng maulap na pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog sa Batanes. Asahan naman sa Metro Manila at kalapit na lugar ang bahagyang maulap na papawirin na may papulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dahil dito, patuloy namang pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko laban sa biglaang mga pagbuhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Ronda Pilipinas. Samantala, eto naman, eksklusibo mula sa Filipino Mirror, inilatag ng Department of Agriculture ang Kadiwa Center sa pamamagitan ng Kadiwa Program sa Metro Manila. Ito'y isang bahagi ng solusyon ng pamahalaan para maibaba ang retail price ng bigas sa bansa. Ayon sa DA, mabibili ang 29 pesos na kada kilo ng bigas sa ADC building ng Department of Agriculture Central Office dyan po sa may Quezon City. Kadiwa Center sa loob ng Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila. Kadiwa Store dyan po sa may Liano Road sa Barangay 167 Caloocan City. Kadiwa Stores, AMVA Housing, La Mesa Street sa Barangay Ugong, Valenzuela City. At Kadiwa Center dyan sa may Philfida Compound, Aria Street, Talondos din sa Las Piñas City. Gayman, binigyan din ng departamento na mabilis na uubos ang binibentang bigas ng Kadiwa sa ADC building dyan po sa may DA. Nabatid na maaaring bumili ng hanggang 5 kilo ng bigas mula sa Kadiwa Centers. Depende sa availability ng nasabing produkto. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tanggap na tayo ng mga reports. Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan, matinding init ng panahon, asahan pa rin sa 38 lugar sa bansa. Mainit pa rin, ano? Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Patuloy pa ring mararanasan ang extreme caution hanggang danger level na heat index sa ilang lugar sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Pag-asa Weather Bureau na papalo sa 36 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang antas ng temperatura sa 38 lugar kasama na ang Metro Manila. Batay sa 2-day forecast ng Pag-asa, asahan ang 36 degrees Celsius sa Basco, Batanes, habang 46 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, Virac, Catanduanes, Rojas City, Capiz, at sa Catarman, Northern Samar. Asahan naman ang 41 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City, at 43 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Patuloy namang nagpapaalala ang Pag-asa na panatilihin ang pag-inom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na exposure sa init ng araw, magdala ng paranggal laban sa biglaang pagbuhos ng ulan at matinding sikat ng araw, at kung walang importanteng lakad ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Posible namang magpatuloy pa ang mataas na antas ng alinsangan ng panahon dahil nananatili pa rin sa transition period ang El Nino at La Nina. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Dating Executive Secretary Ochoa humarap na sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ukol sa PIDEA leaks. Wala na siyang COVID. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Ipinagpapatuloy ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon sa sinasabing nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sa unang pagkakataon, humaharap si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Tatanungin si Ochoa ukol sa sinasabi ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na siya ang pumigil sa isa sa gawasan na operasyon sa isang condo unit sa Rockwell Center, Makati City, kung saan ay may gumagamit umano ng cocaine. Kabilang itong aktres na si Maricel Soriano at ang Pangulo. Matatandaan sa nakalipas sa pagdinig, hindi nakasipot si Ochoa dahil nagpositibo ito sa COVID. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng committee, handa na siyang i-terminate o tapusin ang pagdinig kapag humarap na si dating ES Ochoa. Ilan kasi mga senador na miyembro ng committee ang nagsabi na questionable ang kredibilidad ni Morales kaya't
baka pagsasayang na lang ng oras ang pag-iimbestiga sa kanyang mga aligasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito, meron hong nagba-viral na istorya ngayong umagang ito at merong nag-forward sa akin ito. Ang kwento nito, 2 pulis nagbarilan. Ha? Nagbarilan sa loob mismo ng Ayala, Alabang. Oo, parang magkasama yata ito sa bahay. Tapos ang alam ko dito, parang binabantayan yata isang Chinese businessman. Alamin natin ha. Nasa linya po natin ang mayor po mismo ng Muntinlupa, si Mayor Rufy Biazon. Mayor, magandang araw po. Yes, magandang umaga sa inyo lahat at lalo na sa ating mga tagapakinig. Good morning. Opo, Mayor, alam na ho ba ng opisina ninyo ito? Ang nabalitaan ho ko ito na kayo'y isa yata sa mga nakakuha ng mga impormasyon regarding what happened. Mayor. Well, ang background nito, nabasa ko sa Viber thread ng mga residente ng subdivision. Opo. Na mayroon ngang altercation. Hindi naman nagbarilan. May altercation, nag-aaway. Nag-aaway lang. Tapos yung isa sa kanila ay tumakbo papunta sa kabilang bahay. Siyempre, nabigla yung residente ng bahay na yon. Okay. So, ginawa ko ay immediately informed our chief of police and gave instructions na respondehan nila. Oo. And nakarating naman ng maagap yung ating mga kapulisan doon at naaresto yung 2 culprits. Mm-hmm. And then nung nag-investigate, it turns out na active duty policemen pala yung involved. Mm-hmm. Yung dalawa, Mayor, yung dalawa. Yung dalawa na nag-away. No? Sila ay members ng Special Action Force, naka-assign sa Zamboanga. Pero yun nga, katakataka, nandito sila sa Muntinlupa. Okay. So it turns out naman na sila ay employed nitong isang naninirahan na foreign national doon sa loob ng subdivision. Okay. Apparently performing bodyguard duties. So, sabi nga po sa atin ng Chief of Police natin, pinagbabawal sila, ang mga pulis, na mag-moonlighting as security. So, filean sila ng appropriate charges, administrative and criminal, para panagutan nila yung kanilang ginawa. And of course, ngayon, nagpo-proceed na yung investigation. Opo. Pero para sa akin, kailangan din makita kung paano nagkaroon ng opportunity itong 2 pulis na ito na ma-employ as bodyguards, moonlighting. Kasi nga, pinagbabawal yan. Tama, Mayor. Lalong-lalo na foreign national pa yung supposed to be employer nila. So, yun yung foreign national, yan ho ba yung Chinese businessman? Well, he's Chinese based on the identification na pinakita niya, passport. Hindi pa lang namin alam din kung ano ba exactly ang kanyang legal na basehan para magstay dito sa Pilipinas. At naninirahan doon sa isang subdivision sa aming lungsod. So hindi po ito Muntinlupa PNP, Mayor, kasi galing ng Zamboanga? Yes, hindi sila Muntinlupa PNP. Tama. Assigned sila sa Zamboanga, mga members of the Special Action Force. Opo. Nalaman na ho ba natin? Tama, kasi nakalagay sa social media, nagbarilan. Yung pala, nagsuntukan lang. Dinedeny nila na nagsuntukan sila, pero may sugat yung isa sa noo eh. Nako. Pero definitely nag-away sila. Kasi yun yung commotion na nangyari. Tapos tama ho ba itong sabi ng research na nakatira sila doon sa mismong bahay nung binabodyguard na nila? Hindi ko naman nakita sa report na kung dun ba sila, kung stay in ba sila or what. Pero subject pa naman yan for investigation. Pero definitely ang isang question dyan, sila ba ay naka-leave mula doon sa assignment nila sa Zamboanga? Tapos baka kasi umuwi ng Maynila, nagsa-sideline. Or kung sila ba ay nag-awol na ba doon at nananalagi dito sa ating lungsod. Ay, malungkot dyan, Mayor, kung on duty yan, taong bayan na nagpapasweldo diyan. Yes, at saka pinagbabawal yung moonlighting, no? Ang PNP nagbibigay ng security only through their PNP security group. Meron silang unit na talagang doon kinukuha yung mga ina-assign na mag-bodyguard. Meron yang kaukulang mga dokumento, authority para mag-perform sila ng ganong klaseng functions.
At reserved yon for qualified individuals, hindi lang basta-basta kung sino. So maliwanag dito, although siyempre kailangan natin ng proper investigation. Yes. Maliwanag na sila ay assigned sa Zamboanga and yet nandito sila performing private security duties. Oo. Iniharap na ba yung dalawang pulis sa inyo, Mayor, sa opisina ninyo? Hindi pa. Hindi na hinarap sa akin, hindi ko naman na-require. Basta nagre-report naman sa akin yung chief of police namin. Opo. Inaresto yung dalawa, armahan at finailan ang kaso. Oo. So nasa, anong tawag dito? Nasa presinto na yung dalawa. Kumbaga, kasama yung sa investigasyon na Mayor. Yes, detained sila doon sa Muntinlupa Police Station. Oo. I guess nakipag-coordinate na rin yung chief of police ng Muntinlupa sa mismong PNP National, Mayor, ano? Yes, through the NCRPO, nag-coordinate na siya. Alam na rin naman na ng mga higher-ups ito. Kaya kami naman, we're going to push further doon sa investigation to find out yung kanilang talaga activities, no? Kung hanggang saan ba umabot yan. Dahil hindi naman basta-basta lang yung patrolman makakapag-duty sa as moonlighting. Oo. Wala na hong kasong isasampa rito, lalo na yung mga na-istorbo sa Ayala Alabang, Mayor? Well, alarm and scandal yung criminal na charges and then administrative yung tungkol doon sa moonlighting nila. Okay. Siguro naman mas na yung dalawang pulis na yan dahil nandyan na kayo. Mayor, maraming salamat po sa update na yan. Maraming salamat din sa pagkakataon na mapaliwanag sa tao. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Ang unang-unang report dyan ay parang nagbarilan sa social media. Yung pala, sabi ni Mayor, parang nagkasuntukan. Siguro nagkasuntukan. Ano? Tapos sabi ni Mayor ay may sugat sa noo yung isa. Oo, talagang nagkasama ng loob. Mayor po ng Muntinlupa, si Mayor Rufy Biazon. Ronda Pilipinas. Samantala, may report pa ba tayo? O sige. Puntahan muna natin ang mga report. Mga botanteng natanggal sa listahan, hinimok ng COMELEC na muling ipa-reactivate ang kanilang registration. Alamin ang report ni Patrol 5 ay Paco, Kuya Aya, go! Hinikayat ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga botante na natanggal sa listahan na samantalahin ang sinasagawang pagpaparehistro. Ito ay upang makaboto sa susunod na halalan o midterm elections. Ayon kay Garcia, ang mahigit 4.2 milyon na botanteng nawala sa listahan ay maaaring magtungo sa mga COMELEC offices, satellite registration at register anywhere program upang ipa-reactivate muli ang kanilang rehistro. Git pa ni Garcia, nananatili pa rin naman ang record ng kada botante kung saan bibigyan pa sila ng pagkakataon na ayusin ito. Sinabi pa ni Garcia na ang mga pangalan ng mga botanteng natanggal sa listahan ay makikita sa mga local COMELEC offices at ilan naman sa mga ito ay hindi nakaboto ng dalawang magkakasunod na halalan. Paalala pa ng COMELEC hanggang Setyembre 30 ang deadline ng pagpaparehistro at maaaring magparehistro ang mga aplikante mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa alinmang tanggapan ng COMELEC sa buong bansa. It is Batal number 5. Ay upang ko para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, gobyerno ng Pilipinas muling nanindigan laban sa pangimasok ng ICC sa investigasyon sa war on drugs. Narito ang isang malalimang report sa Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Hunyo o Hulyo, maaaring ilabas ng ICC o International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na war on drugs nung nakalipas na administrasyon. Ibinunyag ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Batay na rin sa kanyang intelligence report matapos amining siya
ang nag-facilitate sa ilang interviews ng ICC sa mga testigo sa anti-drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, target ng unang salya ng arrest warrant si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nasa ikalawa at mga susunod pang batch sina Vice President Sara Duterte, dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din si dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Bring it on! Ito naman ang tila matapang na sagot ni Senador Bato de la Rosa, saan niya'y patuloy na pagpapapansin ng dating senador sa issue ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Hinamon pa ni Senador de la Rosa si Trillanes na ito ang personal na magsilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC dahil tiyak na hindi ito papansinin ng mga otoridad. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang pulis na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Bakit ko siya papatulan? Naghahanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sila hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Binigyan din naman ni dating General Albayalde na wala siyang nilabag na batas sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign noong Duterte administration. Bagamat inaasahan na niyang madadawit ang kanyang pangalan na una na ring lumutang noong 2021. Iginiit ni Albayalde na gumagana ang batas sa bansa na pinatunayan ng mga sinibak niyang opisyal ng pulisya na lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron nang kinandak po ng probe yung ating DOJ. At nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang mga irregularities doon sa mga police operations. At kung panahon namin, kung makita mo, no, hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso. Ang dami po nating na-filean na police noon ng murder cases, yung nakita nating may irregularity dun sa kanilang mga operations. In fact, kung natatandaan nyo po, yung nung panahon ko na ako'y RD ng NCRPO, that was the time na nirelieve ko yung buong Caloocan City Police Office, kung you remember, nang dahil po dun sa operation doon na naging biktima yung isang menor de edad. Naniniwala si Albayalde sa paninindigan ng Marcos administration na walang puwang sa bansa ang ICC na anyay sadyang walang karapatan at kapangyarihang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Sana nga po mag-decide ang ating Pangulo base doon sa, of course, kung ano po ang kailangan dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and of course yung ating national interest. Alam naman po natin na hindi lang naman po si dating Pangulong Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? Hindi lang po ako at hindi lang si Senator Bato din. Sabi ko nga, pag tingnan nyo po yung listahan na lahat po ng naging regional directors noon, no, pati mga units na nag-ooperate laban sa illegal na droga ay madadamay po dyan. Isang buwan bago bumaba sa pwesto o mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022, naitala ng ilang grupo ang mahigit 6,000 individual na nasawi sa anti-drug operations ng gobyerno. Nasa 27 hanggang 30,000 katao ang isinailalim sa anti-drug operations, kabilang na ang mga pinatay ng vigilante style. 427 sa mga nasawi ay activists, human rights defenders at grassroots organizers hanggang December 2021. 166 ang land at environmental defenders, 23 ang journalists at media workers, 66 ang judges, lawyers at prosecutors at 28 ang mayors at vice mayors. Kabilang sa mga grupong pinagkuhanan ng mga impormasyon ang PIDEA, Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, Korte Suprema, DOJ, National Union of People's Lawyers at Free Legal Assistance Group. Ang bawat gobyerno ay nagtatakda ng mga panuntunan sa anumang kampanya nito para maprotektahan ang mga mamamayan. Subalit, tama namang papanagutin ang sino mang may sala sa mga kamatayang ito o mga umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagsasagawa ng mga kampanya ng gobyerno. Hangad ng siyasat team na dapat mahigpit na ipatupad ang kampanya kontra iligal na gawain, subalit sana ay walang nabubuwis na buhay na kapag nawala na ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Mahaba pa yung kwentuhan na yan tungkol dyan sa ICC na yan. Kaya pagka wala kayong pag-usapan yan. Lalong-lalo na yung mga tao dyan sa kanto. Okay, kumusta na mga kastig? Gawin natin mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo, at brand new car. Lahat ng yan, ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play. Or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 31 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, isang report. Nalabas ng mga larawan ni Mayor Guo na kasama ang Pangulo at iba pang mga politiko minaliit. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Walang kabuluhan at walang pinatutunayan ang mga inilabas na litrato ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo kung saan kasama niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr., Senator Amy Marcos at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Sherwin Gatchalian, karaniwan ng maraming nagpapalitrato sa kanilang mga politiko kung saan karamihan dito ay hindi naman nila kakilala. Matapos kasing sabihin ng Pangulo na walang nakakakilala kay Mayor Guo, kaya mahalagang maimbestigahan na ang pagkataong nito, inilabas ng alkalde sa kanyang social media ang mga larawan na kasama niya ang presidente at iba pang mga politiko. Samantala, sinabi ni Senator Gatchalian na maraming hawak na dokumento at impormasyon ng Senado ukol sa malaki at aktibong partisipasyon ni Mayor Guo sa Pogo. Lumitaw niya na bago naging alkalde si Guo, siya ang lumakad sa mga permit at iba pang requirement para maitayo ang Pogo sa lupain na pagmamayari nito. Noong maging mayor, nilagdaan daw nito ang mga building permit ng Pogo na natili sa pangalan nito ang electric bill at may nakitang sasakyan sa Pogo na nasa pangalan din ng alkalde. Hindi naman anya maniwala o hindi anya kapanipaniwala na walang alam ang mayor sa illegal activities sa ni-raid na Pogo sa Banban Tarlac dahil tanaw na tanaw lang ang Pogo compound mula sa Municipal Hall kung saan ito pumapasok. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng alkalde na hindi pa siya mayor noong nilakad niya ang pagtatayo ng Pogo. Nag-divest daw siya ng sosyo rito noong maging mayor at iginiit na wala siyang alam sa illegal activities doon. Ayon kay Gatchalian, maraming pumapasok ng mga impormasyon ukol sa koneksyon ni Mayor Guo sa Pogo na puspusan nilang pinag-aaralan kung konkreto ang mga ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isa pa pong report. Sa lalawigan tayo ng Zambales, programang AKAP ng DSWD inilunsad na sa lalawigan ng Zambales. Alamin natin ang report mula kay
Jennifer, go! Jennifer, go! Forbaldang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang payout para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Katuwang si Zambales 2nd District Congresswoman Doris Nanay Bing Manikis na dinaluhan na mahigit 1,000 beneficiaries mula sa mga bayan ng ikalawang distrito ng Zambales na ginanap sa People's Plaza sa bayan ng Botolan. Ayon kay DSWD Regional Director Venus F. Rebuldela, ang programang AKAP ay isang mahalagang hakbang upang mapagaan ang pasanin ng mga pamilyang nangangailangan sa gitnang Luzon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang pangangailangan araw-araw. Nagpasalamat naman si Congresswoman Manikis sa panibagong programa ng gobyerno mula kay Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez na patuloy na ibinababa sa mamamayan sa lalawigan dahil sa dami ng pagpapala at malaking tulong na dumarating sa kanyang distrito tulad na lamang ng AIX, MAIP at TUPAD. Dagdag pa ng kongresista, hindi umano nauubusan ng sigla upang mag-isip si Speaker Romualdez kung paano makakatulong sa bawat mamamayan sa bansa na suportado ni Pangulong Marcos sapagkat nakikita niya ang kahalagahan at tulong na nakakarating sa mga mamamayan. Nasa kabuuang 1,201 ang nakatanggap ng 3,000 piso para sa kabuuang 3,603,000 pesos para sa mamamayan ng Zambales. Samantala, ang nasabing AKAP program na may temang Akapin Natin ang Bagong Pilipinas ay sabay-sabay na isinasagawa sa 7 lalawigan sa gitnang Luzon at asahan na mas magiging madalas ang mga gantong inisyatiba upang masigurong walang sambahayang may iwasan o may iwan sa layunin ng DSWD na maghahatid ng malasakit at kalinga sa bawat Pilipino. Ito si Ronda Patrol Jennifer Go ng Zambales para sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Pagbabawal sa pag-aangkat ng sibuyas. Palalawigin pa ng DA. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Palalawigin pa ng Department of Agriculture ang pagbabawal sa pag-aangkat ng onion products hanggang sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ito ang binigyan diin ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na nakatakdang i-extend ang ban sa importasyon ng sibuyas. Ayon sa kalihim, sapat pa ang naturang produkto na nasa mga cold storage facilities at wala pang naitatalang pagsirit sa presyo ng sibuyas sa merkado. Una nang ipinag-utos ng kalihim ang paglimita sa pag-aangkat ng imported onions, bunsod ng tumataas na local production ng sibuyas sa bansa nitong nakalipas na buwan. Matatanda ang batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umangat ng 28.58% o katumbas ng 8 bilyong pisong produksyon ng onion industry sa unang kwarter ng taong 2024. Batay naman sa pagtataya, ang lokal na produksyon ng sibuyas ay maaaring umabot sa 370,000 metric tons sa unang 6 na buwan. Binigyan din ng kalihim na walang magaganap na importasyon dahil nakadepende pa rin ito sa magiging performance ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report. Ay, magandang araw po sa lahat ng mga taga-PCSO. Ayan, sa mga nanonood at nakikinig dyan po sa lahat ng opisina ng PCSO, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, eto, meron tayong report. LGUs, NGOs at iba't ibang organisasyon hinihikayat na mag-apply sa Institutional Partnership Program ng PCSO. Narito po yung isang special report. Isa sa mga programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ang pagtulong sa pamamagitan ng pagpopondo sa iba't ibang LGUs, NGOs at mga center-based at community-based organizations na nangangailangan ng suporta. Kung kaya't iniimbitahan at hinihikayat ni Jerusa Arante Homo, Division Chief ng Charity Assistance Department ng ahensya, na mag-apply sa kanilang IPP program o ang Institutional Partnership Program dahil napakasimple lamang ng paraan ng pag-a-apply. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nasa website naman po itong requirements namin.
There's an application form, i-fill up nyo lang. And then accreditation certificate from the SWD. And then meron po tayo yung documents na nagsusupport that you've been operating for at least 3 years. So meron pong financial statement yan na isasubmit. So available na po lahat yung documents na yan sa inyo. So it's just really easy. Ang gagawin nyo lang actually yung pinaka-map project proposal. Yeah. I think wala pa yatang ibang agency na gumagawa nun sa Pilipinas. Well, so this is one program that we are very proud of. At sana po ay makasama namin kayo dito, lahat ng mga accredited social welfare and development agencies sa bansa natin na pwede po silang mag-apply. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Teka muna, ako muna ibabati ng isang maligayang fiesta. Okay, sa mga taga Guimaras, Dira, maayo kag masadyahon nga Manggahan Festival sa inyo. Ulit, maayo kag masadyahon nga Manggahan Festival sa inyo. Pagka-mangga galing ng Guimaras, masarap! At doon sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa mga paparating na mga celebrations tulad yan, Fiesta sa Guimaras, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumea. Mapa-fiesta man yan, anniversary, birthday o simpleng merienda, tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Kumea Bihon, Palabok at Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ronda Pilipinas! Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang ang manalo ha. Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Labas nyo yung number na sinasabi ko para maililist at may memorize nila. O kaya, pwede nilang, tawag doon? Screen grab. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon for today, sa letrang I, 30. I, 30. Ayan, ayan, I, 30. Ayan. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras! Oo nga pala, iba na pala. Oo, sige. Oras natin sa buong Pilipinas. 12 minuto makaraan ng, bago alas 11 ng morning. Ronda Pilipinas! Dating Executive Secretary Ochoa itinanggi na pinatigil niya ang operasyon sa condo unit ni Maricel Soriano. Andun ba siya ngayon? Si Secretary Ochoa? Malaman natin mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi, nakaupo na?
Mabilis lang itong naging pag-testify nitong si dating Executive Secretary Ochoa dito nga sa pagpatuloy ng pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Matapos siyang tanungin itong sina Senator Bato de la Rosa, ay pinayag na siyang makaalis dahil marami pa daw itong mahalagang aasikasuhin. So ang ilan sa mga itanong sa kanya, kung kilala niya ba itong si dating Assistant Secretary Carlos Gadapan, sabi niya hindi daw niya kilala at hindi din daw niya alam yung sinasabing dokumento para sa pre-operation tungkol nga doon sa condo unit ni Maricel Soriano sa may Rockwell, na kung saan sinasabi na may gumagamit nga daw doon ng cocaine, gumagamit nga daw itong si Maricel Soriano at ang Pangulo, na kung saan dahil daw pinatigil ni Ochoa ay hindi nga natuloy yung operation. Ito yung allegation itong si dating PDEA agent Jonathan Morales. So lahat ng mga naging aligasyon ay pinabulaanan nitong si dating Secretary, dating Executive Secretary Paquito Ochoa. So pakinggan natin yung bahagi na naging pagtatanong sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Do you know personally Asik Carlos Gadapan o PDEA? No, sir. No. No. Thank you, sir. Thank you. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Thank you, sir. Were you aware that sometime in 2013, the Liceo of Malacanang invited Mr. Morales for a briefing regarding PDEA operations, including those that were halted? I cannot recall exactly if that indeed took place, but I only learned now when this hearing was conducted, and I somehow, but very, very vaguely, if there was an incident that happened, but I'm not so sure if, because it was never, I was never informed of such meeting, and even after that meeting, there was no report submitted to me in regard to what transpired in that meeting. Thank you, sir. Okay. Liceo, were you aware ka ba nung existence ng Liceo under General Serapio, who testified before this committee last hearing? Were you aware of the existence? Yes, we created that unit, Your Honor, during our time. So yung pagpapatawag ni General Serapio, you're not aware of that? No, sir. No. Thank you. My colleagues, you have questions? Further questions? Okay, so yan yung bahagi. Oo. So pagkatapos niyan, pagsagot niya, pinaalis na siya, pinayagan na siya. Nagmungkahi itong Senator Jingo Estrada at pinayagan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So yun, denial sa mga naging allegation itong sina Morales dun sa mga nakalipas na hearing na siya daw yung nagpatigil noong operation sana sa isang unit ng condo sa Rockwell na allegedly meron nga daw gumagamit ng cocaine. So, yan, ewan natin kung ngayong bang araw na ito, mag-decide na Senator Ronald Bato de la Rosa. Yun ay tatanong ko. Na.
Kung iti-terminate na ba itong pagdinig. Dahil yung pinagmula ng information na si dating PDEA agent Jonathan Morales, mukhang wala namang maipresenta ng mga ebidensya at kinu-question nga yung kredibilidad nito. Sila mismo nagko-question ka mo, Ate Selly, di ba? Yung mga senador. Oo. Yes, mga senador mismo kumu-question at dating senador na Senator Ping Lacson ay kumu-question din sa kredibilidad nitong si Jonathan Morales. So tingnan natin kung makukumbinsi na itong Senator Ronald Bato de la Rosa para tanan na, i-terminate na itong investigation dahil hindi ko alam kung meron bang kahinat na nito at meron bang may pipresentang konkretong ebidensya itong si Morales para patunayan ang kanyang mga allegation. Yung bukas na lang, Ate Selly, yung bukas, mahalaga yung bukas. Ano ba yung bukas? Wednesday. Wednesday ba si Mayor Guo? Meron din. Tapos sa Wednesday naman, wiretapping issue pala tungkol doon sa Chinese embassy. So maraming mga hearing pa itong Senate bago mag-adjourn sinidye ang session sa Wednesday. Last day na ng kanilang hearing. Pero yun nga, last day na ng session. Pero yung mga committee hearing ay magpapatuloy pa din. Salamat, Ate Selly! Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ayun, tapos na si Secretary. Samantala para sa ating balitang sports, Dallas Mavericks at Boston Celtics kapwa pasok na sa Western Eastern Conference Finals NBA. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagsisimula ng mabuo ang conference finals picture ng NBA. Papasok ang Dallas Mavericks sa kanilang ikalawang sunod na Western Conference Finals matapos talunin ang number 1 seed na Oklahoma City Thunder noong Game 6 sa close fight na 116-117. Para sa Mavs, nakapagtala si Luka Doncic ng triple-double na may 29 points, 10 rebounds at 10 assists habang kanyang mga teammates na sina Kyrie Irving at Derek Jones Jr. ay mayroong tig 22 points. Sa OKC naman, si Shai Gilgeous-Alexander may 36 points, 3 rebounds at 8 assists, habang si Jalen Williams ay may 22 points, 9 rebounds at 8 assists. Makakalaban ng Dallas ang mananalo sa serye ng defending champion Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Sa East naman, pinataob ng number 1 seed Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers 113-98 sa loob ng 5 games. Pinangunahan ni Jason Tatum ang Celtics kung saan nakapagtala siya ng 25 points at 10 rebounds. Samantala si Al Horford naman ay nagtala rin ng double-double na may 22 points at 15 rebounds. Makakaharap naman ng Boston ang kakapanalo pa lang na Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At bago tayo tapos, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, we face different struggles in life. Yan. Kaya dapat mas malalim yung pangunawa natin sa isa't isa. Ayan. Para ho yan sa mga taong judgmental, mapanghusga. Ayan. Kaya pag minsan hindi natin dapat hinuhusgahan yung mga taong alam niyo na medyo masungit ng konti, 'di ba? Huwag niyo masyadong wag kayo masyadong paapekto. Baka meron lang dinadala o hinaharap na problema. Baka mamaya ng konti magbago na mood niyan. Kaya huwag niyo masyadong i-judge. Okay? Dahil darating ang panahon, baka kayo rin mapunta sa kalagayan na yon. Okay? Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang. Ay, teka muna. Happy birthday muna. Belated happy birthday kay Alisa Joy Quevedo, DWIZ Communication Assistant. Kahapon po siya. Happy birthday. At, uy,
Teka muna, happy birthday pala kay Chris Barrientos ng DWIC, Station Manager ng Central Palawan. Pare Chris, happy birthday. God bless you, man. Maraming salamat. Yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tambayanan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 1+1. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.